Kahit na ang Israel ay under attack ng mga ballistic missiles ng Iran, pero tuloy pa rin ang mga Hudyo sa kanilang ginagawang panalangin, lalong-lalo na sa isa sa mga pinakaimportanting festival ng mga Hudyo na tinatawag na Passover. Paano nila ito ginagawa at bakit kampante lamang ang maraming mga Hudyo? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay April 3, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay kaugnay sa nangyayaring importanteng festival ng mga Hudyo. Ito mga kaibigan ay ang tinatawag na Passover. Hindi maikakaila na sa giyera na nangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Hindi lang Iran ay ang may matinding pagkawasak. Hindi rin maikakaila na mga kaibigan na nasa Israel. Marami din ang mga wasak na lugar, mga gusali, meron pang mga nasawi at may mga sugatan. Pero sinabi ni Benjamin Netanyahu na ang Iran ay hindi na raw magiging threat para sa mga Jewish people o sa kanilang existence sapagkat ayon kay Benjamin Netanyahu sa loob ng 5 linggo o paakyat na sa 2 buwan ang digmaang ito at sa halos araw-araw malalaking airstrike na isinasagawa ng Air Force ng Israel, merong mga nawawasak na mga armed depot ng Iran, nuclear facilities, mga drone storage, mga IRGC infrastructures, maging mga commanders nito, marami na ang nalagas. Maging ang kanilang pagawaan ng mga ballistic missiles ayon kay Benjamin Netanyahu ay marami na ang nawasak. Bagamat aminado si Benjamin Netanyahu na hindi pa ito 100% na nawasak at katunayan nagsasagawa pa ng mga pag-atake ang Iran hindi lang sa Israel kundi maging sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Pero sa kalagitnaan ng gerang ito, merong tinatawag na isa sa mga importanteng festival ng mga Hudyo na tinatawag na Passover. Nagbabasa sila ng kanilang banal na aklat at ginugunita nila ito sa mga bomb shelters o sa mga underground. Ibig sabihin, ang festival na ito ay patuloy pa rin kahit nasa banta ng gera. Kumbaga, kahit na dumarating ang maraming mga missiles ng Iran, hindi napipigilan ng missiles ng Iran ang paniwala ng mga Hudyo sa Diyos na kanilang kinikilala. Ang Diyos na ito mga kaibigan ay ang nasabing Diyos ni Moises, isang propeta ng mga Israelita, mga Kristyan at maging ng mga Muslim. Marami sa mga Christians mga kaibigan, importante ang Passover. At ang Passover ay kanilang pinapatungkol sa Panginoong Hesukristo. Pero ang tanong, bakit maraming mga Hudyo ang ayaw tumanggap sa Panginoong Hesukristo? Ang mga Hudyo humihintay rin ng kanilang Mesaya. Pero sa mga Kristyan, matagal nang naparito ang Mesaya sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. Pero ang Panginoong Hesukristo ay nasa langit na. Siya ang nagsilbing Mesaya ng mga Kristyan. Pero bakit ayaw itong tanggapin ng maraming mga Hudyo? Una sa lahat, alamin muna natin kung ano ang Passover. Sino ba ang nag-utos nito? At bakit ito ginugunita ngayon? At kung sino naman ang katuparan nito? Mababasa ito mga kaibigan sa Aklat ng Eksodo, Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 14. Ganito ang nakasulat. At ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda
sa mga bahay ng inyong kinaroroonan at pagka aking nakita ang dugo ay lalampasan ko kayo at hindi sa inyo ang salot upang magpahamak pagka aking sinasaktan ang lupain ng Ehipto. Sa 14, at ang araw na ito, pakinggan ng mabuti mga kaibigan, at ang araw na ito ay magiging sa inyo'y pinaka-ala-ala at inyong ipangingilin na pinakapista ng Panginoon sa buong panahon ng inyong lahi ay ipangingilin ninyo na pinakapalatuntunan magpakailanman. Ayan, napakaliwanag ng talatang ito na mismong ang Panginoong Diyos na kinikilala ng mga Israelita ang nag-utos na ipangilin ang isang kapistahang ito. Ito nga mga kaibigan ay ang tinatawag na Passover. Kaya hindi maikakaila na hanggang ngayon ay ginagawa ito ng mga Hudyo. Maraming mga Hudyo sa iba't ibang bahagi ng mundo talagang pinipilit na umuwi sa Israel sapagkat napaka-importante ng kapistahang ito. Now, ang talatang ito mga kaibigan ay pinaniniwalaan din ng maraming mga Kristyan na meron itong pinatutungkulan sa darating na panahon. At ang panahong tinutukoy natin mga kaibigan ay yung panahon na ang Panginoong Hesukristo ay pinatay. Ito ay para sa ikapapatawad ng sala ng sangkatauhan. Ang dugo ng kordero na tinutukoy sa Exodus chapter 12 verse 13. Ang pinatutungkulan nito mga kaibigan sa bagong tipan ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo, sapagkat kung papanong ang dugo ay nagligtas sa mga Israelita noong una, ganun din ang dugo ng Panginoong Hesukristo magliligtas ng mga tao sa panahong ito. At upang patutuhanan ng ating sinasabi, ang Panginoong Hesukristo ay tinawag na Lamb of God. Mababasa yan sa Book of John, chapter 1:29. Ganito ang nakasulat. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God." Pansinin mga kaibigan ang salitang the Lamb of God who takes away the sin of the world. Maliwanag na tinutukoy ni Juan mga kaibigan na ang Lamb of God ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo at meron itong description. Ang kanyang description mga kaibigan takes away the sin of the world. Kung baga, kaligtasan ang tinutukoy dito sapagkat ang dugo ng Panginoong Hesukristo ay makapagpapatawad ng kasalanan ng buong mundo. Sa Old Testament, tinawag itong Passover sapagkat lalampasan lamang ng kamatayan ang isang bahay kung meron itong nakikitang dugo. Kung baga, walang pagkamatay ang mangyayari sa loob ng isang bahay kung makakita ito ng dugo. Kaya, ang dugong iyon mga kaibigan ay ang nagligtas. Ngayon, sa New Testament, ang dugong ito ay tinutukoy na dugo ng Panginoong Hesukristo. At in fact, ayon sa libro ng Hebreo na kung walang dugong ibinuhos ay walang kapatawaran ng kasalanan. Ayon sa Hebreo, chapter 9 verse 22 ay ganito naman ang nakasulat. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ayan, maliwanag mga kaibigan na walang kapatawaran ng kasalanan kung walang dugo na ibinuhos. At ang dugo na tinutukoy rito ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagkapako niya sa krus ng Kalbaryo. Now, ang mga Christians mga kaibigan, ibang-iba sa paniwala ng mga Hudyo sapagkat ang mga Christians ay naniniwala na maliban na ang Panginoong Hesukristo ay napaslang sa panahon mismo ng kapistahan ng tinatawag na Passover, kundi naniniwala rin ang mga Hudyo na mismong ang Panginoong Hesukristo ay ang Paskwa o Passover. Mababasa yan mga kaibigan sa Book of Corinthians, particular sa 1 Corinthians 5:7.
ganito ang nakasulat. Alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang libadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatwid bagay, si Kristo. Ang Paskwa na tinutukoy mga kaibigan ay si Kristo. Ang Paskwa ay Passover, kaya maliwanag na sa New Testament, si Jesus Christ ay ang Passover. Pero mga kaibigan, hindi ito pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Ang tanong, bakit maraming mga Hudyo ang ayaw tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang Misaya? At katunayan, mismong mga Israelita pa ang nagpapako sa Panginoong Hesukristo. Maliwanag yan na nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 36. Ganito ang nakasulat. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel. Ayan, na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Maliwanag mga kaibigan na sa salaysay ni Apostol Pedro na ang nagpapako kay Panginoong Hesukristo ay ang buong angkan ng Israel. Ngayon, sa buong mundo mga kaibigan, as of 2025, approximately nasa mga 15 million na mga Hudyo sa buong mundo. At alam nyo ba mga kaibigan na nasa mga 350 hanggang 1 million lamang ang mga Hudyo na naniniwala sa Panginoong Hesukristo bilang Misaya. Sila ang tinatawag na Messianic Jews. Kumbaga, napakaliit lamang na porsyento ng mga Hudyo ang tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Bakit maraming mga Hudyo ang ayaw tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang Misaya? At ang katotohanan, hanggang ngayon, maraming mga Hudyo naghihintay pa ng Mesiyas. Naniniwala naman ang mga Hudyo na may Misaya. Kaya lang, hindi nga nila tinanggap ang Panginoong Hesukristo bilang Misaya sa puntong ito. Ang paniwala kasi ng mga Hudyo patungkol sa Mesiyas ay isa itong tao na hero. Specifically mga kaibigan, kapag dumating na ang Misaya na kanilang hinihintay, magkakaroon ng total transformation ang buong mundo. Magkakaroon ng universal peace. Mawawalan na ng hunger sa buong mundo o kagutom. Wala na ring giyera sa buong mundo. Pero kung ano ang nakikita natin sa buong mundo ngayon, nariyan ang kaguluhan, nariyan ang korupsyon, nariyan ang kagutom sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ang pinakabago mga kaibigan, eto nga yung giyera. At hanggang nangyayari ang mga bagay na ito, hindi naniniwala ang mga Hudyo na dumating na ang Mesiyas. Ibang-iba ito sa pananaw ng Mesiya na pinaniniwalaan ng mga Kristyan, sabagat si Jesus Christ, sinabi nito mga kaibigan na makakarinig kayo ng mga giyera sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kingdom versus kingdom, pestilence at iba pa. At ang mga bagay na yan na ating nabanggit ay isa sa maraming mga signs ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kung ang Panginoong Hesukristo ay bumalik, hindi siya babalik bilang Misaya, kundi babalik siya bilang hari, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay maghahari. Bagamat naniwala ang mga Hudyo sa existence ni Jesus Christ, pero hindi raw nakamit ang kriteria upang tawagin ang Panginoong Hesukristo na Misaya. Ito ang dahilan kung bakit ayaw nilang tanggapin si Jesus Christ bilang Mesiyas. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo na si Jesus Christ ay Misaya? Naniniwala rin ba kayo na si Jesus Christ ay Diyos? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.